Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Doc Brian, company vet sa South Luzon ng FeedPro. So, nandito po tayo sa Cota Verde Farm Resort, Alfonso, Cavite. At tayo ay nag-conduct ng seminar para po ipaliwanag o ibahagi ang konting kaalaman para sa FeedPro, benepisyo ng FeedPro kasama ang benepisyo ng PIGS at kung paano po ito makakatulong o maka-coordinate sa ating organic farming. Nakipag-tie up kami ngayon yung sa activity na to kay Sir Freddy Pascua, isang organic farmer by heart, kasi siya yung may knowledge dito sa organic farming, tas kami binahagi rin namin yung knowledge namin tungkol sa PIGS at sa FeedPro para po pag pinagsama, babahagi po namin yun dun sa mga nakinig sa amin o dun sa makikinig sa amin sa seminar kung ano po ba ang synergistic effect o magandang epekto pag pinagsama ang PIGS, FeedPro plus ang organic farming. Kasi advocate ko yan ang puso ko nasa farming although ang profession ko talaga is marine engineer ako and connected ako sa professional regulatory board sa board member ng profession namin. Pero ever since bata pa ako, mahilig akong nagtatanim at siguro namana ko rin yan sa father ko. Ang father ko is a retired government official na nung nag-retire siya, yung pera niya nilagay niya dyan sa agriculture. Pero naging hindi maganda ang resulta kasi pinasok niya nang wala siyang masyadong kaalaman. So nagsilbing aral sa akin yon. Kaya ako naman ay talagang nag-aral muna at nagdahan-dahang pasukin to para hindi na maulit yon. Dito po sa farm, meron po tayong klase-klaseng halaman o gulay na tinatanim sa likas po na pamamaraan at mga alagang hayop na natural din po. Dito po sa side na yan, nandyan po yung aming mga baboy na gumagamit po ng FeedPro, ang feeds po na ginagamit namin na natural din. Bukod po ron, siyempre yung mga rejects namin sa gulay ay binibigay namin mga pakain sa kanila. Kaya naman po napakagaganda po ng karneng lumalabas sa mga baboy na yan. Dahil nga po natural farming kami, organic, at dito po sa merkado, ang nakita nga po namin dyan na isang gumagawa ng natural feeds ay ang FeedPro. At sa mga pagtatanong, nalaman po namin na maganda po ang FeedPro, maganda ang quality nila. Kaya naglakas loob kaming sumubok na gamitin yan. At nakita rin namin, so far satisfied kami sa performance sa nakikita namin sa paggamit ng FeedPro. Nakita po niya kasi yung benepisyo ng pag-aalaga ng baboy plus yung organic farming. One good example po na ito, sir, yung dumi o yung ipa dun sa baboy plus yung dumi ng baboy na pwede nating gamitin doon sa paghalaman pagdating sa organic farming. Ngayon, alam naman po nating lahat na ang FeedPro o ang dumi ng baboy na kumain ng FeedPro walang chemical, walang antibiotiko na gustong-gusto ng mga organic farmer advocate na nagagamit nila pang abono o pang pataba ng lupa para doon sa mga halaman nila na napoproduce sa organic farming. So, sa seminar, nag-discuss tayo ng FeedPro, natural feeds. So, ano ba ang benepisyo ng natural feeds? Nag-discuss din po tayo ng fast feed fermentation o yung pagbababad ng feeds. Ano po ba ang benepisyo nito na naidudulot sa ating hog raisers? At nag-discuss din po tayo ng PIGS o yung Profitable Innovative Growing System. FeedPro, diniscuss natin o dinefine natin yung benefits na nakukuha pag natural feed tayo, katulad ng FeedPro. Isa na po dito yung walang antibiotikong pakain sa baboy. So kung walang antibiotiko, walang chemical, mas ligtas po para dun sa mga consumer natin na kumakain ng baboy. Isa pa po, walang hormones, walang animal byproducts. At diniscuss din po natin na ang feeds natin is nakakabawas ng amoy dahil po isa rito is ang feeds natin ng FeedPro is plant-based protein. So, ang protina nito ay galing sa halaman. So, parang vegetarian na rin ang baboy natin. At isa pa, meron din yung extract ang feeds natin na tinatawag naming ammonia deodorizer. So, itong ammonia deodorizer na to, ang concept lang naman nito is yung yuca extract at saka yung ammonia sa dumi ng baboy, magdidikit sila para paglabas ng dumi, hindi na po siya ganun kabaho o ganun kaamoy.
Ang pangalawang topic na diniscuss natin is yung fast feed fermentation o yung pagbababad ng feeds overnight or isang araw. So ang mga benepisyong nakukuha nito, mas mabilis masipsip yung nutrition, mas mabilis matunaw yung pagkain. So ang ibig sabihin nito, pag mabilis matunaw ang pagkain, mas mabilis masisipsip yung nutrition, mas mabilis pong lalaki yung baboy natin. Dahil po to, dahil dun sa pagbababad. Isa po nito kasi po nagiging acidic yung feeds natin pag binabad natin. So pag naging acidic, mas madali po siyang i-digest ng baboy. Mas madaling i-digest ng digestive system, mas mabilis matunaw, mas mabilis sipsipin, mas maganda po ang laki o mas mabilis ang laki ng baboy natin. Isa po benepisyong nakukuha nito is nakakatipid din po tayo ng 10 to 15%. Syempre obvious din naman po na isang parte ng pagkain, dagdagan natin ng 2 parte ng tubig, nadadagdagan po talaga ang pagkain natin. So kung dati, pag nagda-dry feeding tayo, etong sukat na to, wala tayong pamerienda, isang pakain lang po. Pag nagbabad tayo, may natitira pa po dyan na pwede nating ipamerienda sa baboy. At saka gusto ko lang po idagdag, hindi lang naman po pagbababad na pwede nating ipakain sa baboy natin pag gumagamit tayo ng Feed Pro. Pwede rin ho natin gawin ang dry feeding, yung dating ginagawa, yung feeds lang direkta sa pakain, o kaya yung wet feeding na tinatawag nila na babasain mo lang saka mo papakain, at itong fermentation o fast feed fermentation o yung pagbababad ng 12 oras o overnight o isang araw tapos ipapakain sa baboy. Maganda. Actually, talagang kailangan i-rekomenda. Kasi alam natin na ang daming mga hog raisers dyan na ang main problem nila is yung amoy. No, kasi sa panahon ngayon na halos marami ng kabahayan, pagka meron kang alagang baboy, hindi may iwasan na lumabas yung amoy at eventually ireklamo ka ng mga nasa paligid mo. So itong sistema rito with Feed Pro at saka yung ginagawa namin, talaga namang walang amoy yung babuyan. So safe to say na ito pwede ron sa mga ganong klaseng babuyan. Pwede sa malalaki ang lote na gaya ng ginawa ko na pinakawalan ko lang sila dyan na lahat na nandyan na nagiging mataba yung lupa dahil sa kanila. Dahil sa kakulitan nila, naaararo na rin yung lupa dyan. No? At saka ang ganda tignan kasi kung titignan mo yung mga alaga mo na masaya, masaya ka na rin. Siguro or maganda sana kung gagawin din ng iba tong ginagawa natin dito dahil ang nakikita nating mga pagkain ngayon dyan hindi natin alam, hindi natin kabisado kung safe pa ba, yun ang tanong dahil sa dami ng mga binibigay, may antibiotics, growth promotants, etc. At sa fertilizers naman, ganon din. So, dapat medyo dahan-dahanan natin ibalik yung tamang pamamaraan. Kaya nga sa Japan, sa Korea, nagsimula sila. At sila rin dati ang nagsimula sa matinding gumamit ng fertilizers. Pero ngayon binabago na nila. So dapat ganun din tayo, mag-produce tayo ng ligtas at masustansyang pagkain para sa lahat. Hindi lang para sa may kaya. Kasi sa ngayon, sistema ngayon, para ang mahal ng organic, ang mahal ng mga ganyang pagkain na masasabi nating ligtas, no? Na hindi naman kayang bilhin o abutin ng mga mas nakakarami nating mga kapatid. So pag dumami yan at maipakita natin na hindi naman ganun kamahalan mag-produce, eventually bababa rin ang presyo at makikinabang ang lahat.